Good morning! So today is July 22 and day 3, which means last day na ng tour ko here in Sagada. So it's around 7:17 na. So yung call time is 8. And yeah, mag-breakfast muna kami. Later here, heavy breakfast. So and then, nakapack na yung mga gamit ko. So bababa ka naman siya later. And then, so yun, last night pala, nag-try ako massage here. So ang bayad niyon is 500. And then, since yun nga, nakakapagod yung activities ng day 1 and day 2. So first, anong duhat ko? Ang daming yung sign of aging yata to. And then, yeah. So, yun pala, kapag pupunta kayo dito sa Sagada, expect na yung mapapagod kayo. So, prepare your mga tuhod, mga C's, mga ditong, yun. And then, yeah, super fun. Madami kayong magagawa dito sa Sagada. Kung mahilig nyo rin is food here. So, yeah, madami kayong makakainan dito. And then, speaking of kainan, na-try natin yung Kaya Cafe. Super ganda ng view. So, yun, super sulit din yung mga menu nila. So, screenshot nyo na lang kasi share ko siya. Yeah, wala pa na yung Kaya Cafe sa Abanton pa. So, yun, pinuntahan din natin siya kahapon. So, parang pumunta doon na, rent ako ng tricycle. So, ang bayad ka doon is 400. So, balikan na yun from Mount Carmel to Kaya Cafe. And then, dito, pabalik dito sa next day natin. So, yeah. And then, later, siguro, pagdating sa Baguio, hindi na ako masyadong pagkasas doon since nakabili ako ng mga pasalubong and souvenirs kasi ayaw ko na yung magkaalis pa ako doon mamaya sa fan. So, gusto ko nakapack na akong gagawin later. Mag-enjoy na ako doon sa Baguio. So, yun, ang nagastos ko doon sa mga pasalubong souvenirs na 3K. Muna din naman dito yung mga damit na nabili ko cost. Nag-range siya sa 170 to 200. And then, yeah. So, yun lang guys, yung tuwa ng day 3 ko. So, later sa Baguio naman kami. Yeah, see you again next time. Sana nag-enjoy kayo. Kasi ako nag-enjoy ako dito sa Sagada. So, if kaya niyo pumunta dito, and isa to sa bucket list niyo. So, puntahan na din. Bye! So, since maaga pa nga, itutour ko kayo dito sa Main Street sa Sagada. From Matuba Homestay, makikita nyo na yung George Guest House. Yung building na nasa left side, yung may nakaparadang red car. At katapat nyo lang actually yung Iona Homestay and Restaurant. And just beside is the Bistro Restaurant. And this green building is the Indigenous Handcrafts and Inns. And sa right side naman is the Residential Lodge. So, mapapansin nyo, halos magkakatabi lang talaga yung mga homestays dito sa Main Street. And if mahilig kayo sa coffee like me, so huwag niyong kalimutang puntahan tong Banas Coffee. And I suggest na itry nyo rin yung Spanish latte nila. And medyo paahon na din para dito. So, yeah. And ito yung Salt and Pepper Diner. So, isa ito sa must-try na restaurant dito. Mahaba actually itong Main Street. Yung pinakabungad niya is yung Tourist Information Center. So, if mag-DIY kayo, so, yeah, kailangan yung pumunta muna dun. And ito yung French crepes. For me, yung serving nila is good for tuna. So, must-try din siya. And ito yung Yogurt House. Ito actually yung unang hinanap kong restaurant and dito din ako unang kumain. Medyo pricey yung food pero sulit kasi masarap talaga siya. Kung trip nyo naman is Korean food, so meron yan dito sa The Grill. So yeah, dyan kayo pumunta. And isa sa nagustuhan ko dito sa Sagada is pet friendly sila. Kung dog lover kayo, oh my gosh, ang daming dogs dito at ang cute pa. And lastly, so kung hinahanap niyo yung Lodge Labanet, so ito siya guys. And dito ako sa Gabay, actually bumili ng mga souvenirs, yung mga pasalubong ko. Madami silang products dyan na pagpipilian. And yeah, hanggang dito na lang yung tour ko sa Main Street kasi kailangan ko nang bumalik ng Matuba para kumain ng breakfast. Speaking of breakfast, meron pala ako na-discover na restaurant last minute na mismo katabi lang ng Matuba. So, ayan siya. Ito yung place. So, ang cute. Instagrammable. So, ito yung menu. So, paki-screenshot na lang. And, yeah, itutour ko kayo.
Bye Sagada sa uunitin. See you later, Baguio. Past 2 PM na kami actually nakarating ng Baguio. And of course, since nasa Baguio tayo, syempre hindi pa rin natin i-try yung strawberry ice cream nila. 50 pesos pala to guys. Pagkatapos mag-ice cream, tinry ko rin yung strawberry shake nila. This one is 60 pesos naman. And let's go i-tour natin tong strawberry farm since mahaba-haba pa yung oras na hintayin natin. 4 PM yung call time namin dito. Magkano po sa strawberry niya? 50 pesos yung ito. Ito naman yung 3 100. Nandun din yung 4 100. Ito yung may laman, yun yung mga jelly lang. Ito may laman siya. Pwede ko naman siya gawing dalawang set, 7,200. Bali, may dagdag na siya na isa. Is 100 po nito. Isang set. Tapos, Ano ba? yung chili paste, Chili paste. magkano po yan? Yung maliit ba? Opo, yung maliit. 120, 180. Pwede ito sa 100, pwede ito sa 150. Sige, yung 100. Maliit. Papa. Ano po itong bugnay? Ano po yan? Ito yung maliliit na bunga, yung maasim pagkakinain mo, na convert na siyang juice, so good for blood circulation, mga antioxidant yung mga ito. Matamis po yan? Yes, parang juice, 100 siya. Pwede mo nga sorted kasi 9 na klase yan. Alcohol po ba to? Or, Yung hindi siya hard, parang juice lang, parang soda drinks lang. So antioxidant lang siya. magkano po yan? 50 pagkaisa, gawin kong 3,100. 100. Para mas maka-discount ka. Sige, ano po yung mga Bestseller. Bestseller, syempre, strawberry kasi ito yung main product namin. Next yung mga ito, dragon fruit, mangosteen, blueberry, at saka yung guyabano. At saka isa rin ito sa bestseller namin, yung rice wine kasi ito yung isa sa mga cultural wine namin. Matamis din po yun? Hindi, yung tama lang. Para siyang ano yun? Gusto mo ba i-try para mas makapili ka? Sige po. May tinda din ba kayong malalaking plastic dito? Hindi, ito yung provide namin. Pero pag eco bag, binibili nyo yan sa mga souvenir. May tinda sila. Ah, okay po. Provide namin yung mga ano. Okay, like for example, ito yung strawberry. Kaso nilang ako ng ano. May piti si ate. Para mas makapili ka kung sakaling gusto mo. Ito yung mangosteen. Masarap din yung dragon fruit po. Mangosteen. At ito yung blueberry. At ito yung sinasabi kong rice wine. Bukod sa iniinom, pwede rin kasi ito sa pagluluto. Ito yung cultural wine namin. Parang masarap po lahat. Lahat masarap naman. Kasi 2% lang yung mga ito. Yan, 2% cereal naman lang. siya. Naiba pa rin yung lasa niya. Yan siya, cereal. Yung mga una mo kasing natikman, prutas yun. Yan ito, cereal siya. So, naiiba pa rin siya. Pero ginagamit din ito sa pampalambot ng karne. Sa sauce na vegetable salad yun.
Yung guyabano po, pwede po Guyabano, ganito naman siya. Masarap. Yan, yung mga wines namin. Magkano nga po? Tatlo 100, 50 pagkaisa. Yung strawberry. Okay, isang strawberry. Tapos, Dragon fruit. Apo, dragon fruit. Tapos, Tsaka, ito na lang, mangosteen. mangosteen. Antay kanso. Yes. Masarap siya. Ano pa? Ano po siya? Ubi jam, baka gusto mo rin. Meron nun. Ay, ano to yung... Oh my God, ano to, pate? Sinay kuhain for display only. Okay. Sabi ko hindi ako namimili. Wala na akong ano. Maliit ang service. Ano pa? Yan lang po. Yan. Wala nang space. Saan? Yung itong ano po, turmeric tea, yan, 200 siya. Yan. Para sa mga acidic food for cleansing. Talaga? Kailangan ko yan. Wala bang maliit? Standard size yan. Wala nang bawas yung 200. 200. Sige, gawin ko na sa'yo na 180. 150. Okay? Si maraming ka naman. Ayan.